Hello, good morning. Guys, dito tayo na sa bridge. Sige, sabihin ko. Welcome back to my YouTube channel. I am Jericho De Los Santos, ang first timer messman dito sa cargo vessel. Bilang isang first timer, I am messman at ginagawa ang aking trabaho. Kung may nais kang malaman dito sa video ito, ay click mo na ang aking profile, ano ang trabaho sa barko cargo na yan. Dahil ang mga videos na dyan ay para sa inyo at para malaman ninyo kung ano ang aking trabaho at makapagbigay ako pa sa inyo ng mga videos about messman, maaari mong isubscribe ang aking YouTube channel. Thank you so much. Pero ngayon, wala na tayong tie chart dahil full thickness na tayo ngayon. Pwede natin nag chart. Ito na yung menu. Ano pizza na ngayon, Jess? Ito na lahat, yung mga equipment, kung anong mga ginagamit natin sa barko pag navigasyon. Bali ngayon, nandito tayo sa Puerto, so wala pang operasyon. Mamaya-maya, mag-umpisa na dito tayo ngayon sa Adelaide, Australia. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga meron dito sa barko, mga equipment na ginagamit natin pag navigasyon o sa ano. So ito yung chart room natin. Sa ngayon, wala tayong, ngayon, ang ginagamit natin is fully ICDIS na. So wala na tayong chart. So ito na yung ICDIS natin. Ito yung ICDIS natin na backup. So dalawa yung ICDIS natin. Itong backup at saka itong master ICDIS natin. Ito. Okay. So ngayon, nandito tayo sa Puerto. So walang problema. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong meron dito pag ginagawa natin pag navigasyon o anong mga ginagawa ng third vehicle sa barko. So ito yung billbook natin. Nakarating natin kanina madaling araw. Dito lahat nakalagay. Tapos, mga informasyon. Ito yung deck logbook natin. So maglalag ako mamaya dito. Tapos yung mga checklist na piniprepare bago tayo dumating. Itong Vision 5 checklist. At saka yung mga equipment natin. Ito yung master clock natin. Dito yung sa master clock, ito yung oras ng UTC at saka ito yung local time natin sa barko. Okay. Tapos eco sounder, ngayon naka-switch on siya kasi nandito tayo sa port. So hindi ko mapapakita. May EIS naman tayo. Ito sinisit natin to kung nakadikit na, ilalagay natin na naka-moored na yung barko. Saka ito yung dalawa nating GPS, number 1 at saka number 2 GPS. At ito yung speed log natin. Dito muna. Ito yung sa fire detection natin na equipment. So dito malaman natin kung may mga sunog sa barko. Makikita natin dito kung anong mga deck. So nandito lahat na yung sa fire detection zones natin. Makikita natin kung anong zone ang may fire. So makikita natin dito at matawagan at ma-check kung anong area. At ito naman yung sa cargo hold naman to, smoke detection system. So may smoke detection system tayo, halos lahat naman ng barko may ganito, smoke detection system. Malalaman natin kung anong cargo hold yung may nag-a-alarm. So may nadidetect na smoke. So ito. So ito yung barometer natin. Chine-check natin yung pressure natin everyday, lalo na pag naglalagbook tayo. Ito naman yung health man natin. Yung driver ng barko, yung helmsman wheel. So nandito magtitimon yung EB pag na pilotage na, arrival or departure. So ito pero itong settings dito naka auto at saka hand at saka non follow up. So pwede mo ngayon i-setting sa hand, so it means naka manual steering. Pag auto naman, pag nasa navigasyon, naka-autopilot. At saka non-follow up naman kung mag-attract ka sa traka, mooring and mooring, iset sa non-follow up para makontrol naman ni kapitan doon sa wings. Port and starboard. Wow! Ito yung master ICDIS natin. Ito yung pinaka-main ICDIS natin dito. So
So ngayon, makita natin ang barko. Nandito tayo ngayon sa Adelaide. So ito yung barko natin. Ito. Barko natin nandito. Itong black na to. Ito yung barko natin. So ito yung mapa, nandito tayo ngayon. Tapos, ito naman yung mga ibig natin dito sa Juan. Ito yung Everyday ka ba gumagamit na ito, sir? Oo, ibig natin yung nagamit pang nabigasyon. So, ito yung VHF natin. Dalawa yung VHF natin. VHF. Meron dito, saka isa doon sa radio room. May naka-channel 12 to. Ito yung sa BTS ng Adelaide BTS to. Naka-standby sa Adelaide BTS. Ito yung radar natin. Ng radar. O, dalawa ang radar natin. Ito yung X-band at saka ito naman yung S-band. Yan. Ito. So ngayon naka-switch off dahil dito na sa port. Tapos ito yung settings niya. Tapos ito naman yung telephone natin. Photo telephone. Dalawa yung telephone natin. Photo at saka yung sound power telephone. Ito yung sound power telephone. Yung ginagamit natin pag emergency. Wala na tayong power. So maghanap ka lang dito kung anong location na tatawagan mo. Limited lang din yung location na tatawagan niya. Tapos iikutin mo lang to. Parang lumang-lumang phone. Ikutin mo lang na ganun. Ganun lang Pero siya. gamit to pa, emergency. Ito Ito. naman yung ano natin. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung pump natin. Steering gear pump. Steering gear pump. So, pag during maneuvering, dapat naka-andar yung dalawang pump. Pero pag mga nabigasyon na, isang pump na lang. So, ito yung ano natin sa big natin sa control, remote control. Ito yung ano natin. Gusto ko itanong, all in all ba, kung yari, bago ka pa lang, madali na ba siya pag-aralan? O matututo ka talaga dito? Matutunan mo naman habang ano ka pa, pag nakakit ka sa barko. Kailangan may tiyaga lang talaga sa pag-ano. Saka madadaan na matutunan mo yan. Halimbawa, pag may duty ka sa bridge. Pero yung umpisa dati, nahihirapan ka. Oo, nahihirapan din. Siyempre, hindi ko mga familiar ng mga equipment na to. So, nung umakit ka na sa bridge, kuha ka na, may duty ka na dito, EB ka o pa-OS, nung mo umakyat, mag-aral ka, dandanin mo mapamilyar ang mga equipment. Balik pag-aralan mo, ikitanong mo sa official mo. Saka sasabi naman sila kung ano. Ito yung telegraph natin, ito yung ginagamit ng power natin ng engine. Ito naman, BNWAS natin. Bale, nakaset yan sa 12 minutes palagi. Malalaman niya kung walang naka-lockout kasi may sensor yan. So, pag hindi naka-detect ng sensor yung sensor ng tao na 12 minutes, mag-a-alarm siya. So ngayon, kailangan mo pumunta dito para ma-check. Ganun. Ito naman yung sa ng ilaw natin. Dito pa yung ilaw kasi umaga na. Ayun ang mga ilaw. Ilaw natin sa kubyerta. Ito naman yung signal switch. So ngayon nakakuha tayo. Ngayon ito sa navigation, taon ng navigation. Nakamurin na tayo. Off na siya dapat. Tapos dito naman tayo sa radio room. So meron tayong Inmarsat SATC, ito, dalawang printer natin sa Inmarsat. Nag-print yan ng mga news o mga warnings o mga one. Dito natin napapasal mo ng mga statusan ng sa weather, ano nangyayari sa natin sa area na biyahe tayo. Ito naman yung pangalawang BHF. Pangalawang BHF natin, naka-channel 16 yan. Saka dito yung computer natin. At dito ka madalas sumupo. Dito tayo nagagawa ng mga documents, yung arrival, departure, Dyan. mga arrival documents o mga pre-arrival documents. Tapos yung email natin, dito natin chine-check. Piniprint mo? Bawat email ba piniprint? Hindi naman piniprint lahat ng Pinapabasa kung lang. ano lang yung mga importante. Yun lang Ganun. i-print. Okay. Malamig. Malamig. Ganda na. Guys, ganda pala natin dito sa
Okay. Ito yung control ni Kapitan pa na ano tayo. Pag nasa puerto, padikit tayo kung halimbawa yung along side natin is starboard side. So, pag nakanan follow up na dito na nagagamit na ni Kapitan yung control niya dito na siya na. Kailan to kadalasan ginagamit? Kada arrival at saka departure. Ah, Kada dating at arrival. saka alis ng barko. Nandito siya nakapwesto? Oo, nakapwesto si Kapitan kasama yung piloto. Ah, dito talaga. Bali, Ang dito. galing naman. Pero ikaw, alam mo na rin to gamitin? Hindi pa masyado. O alam na Pero sila talagang gumagamit yan, di ba? Kapitan lang talaga ang buti gumamit niyan. Guys, salamat. Hanggang dito na lang tayo. So, comment na lang kayo kung mayroong mga katanungan kayo at saka pasensya na kung kunti lang yung na-share ko sa inyo na mga basic na knowledge dito sa bridge. At saka, ayun lang, mag-comment na lang kayo sa baba kung anong gusto nyo itanong kung masagot pa natin yan. Thank you. At saka yun lang. Salamat. Thank you.